Good day guys! Isa ka rin bang fan ng mga minivan? At kung may bala ka rin bang bumili ng minivan? At kung may plano ka nang bumili ng minivan? Kung ganon, para sa iyo ang impormasyon na ito. Guys, una sa lahat, bago ka bumili ng minivan, ang unang-una mong aalamin o isi-search ay yung builder na legit. Kung maayos ba sila gumawa, matibay ba, malinis ba ang pagkaka-welding, dahil ito ay surplus at naka right hand drive nang dumating dito sa Pinas. At kung maayos ba ang pag-convert nito papunta sa kaliwa para maging left hand drive, dahil dito nakasalalay ang buhay mo at buhay ng isasakay mo. Mga guys, itong isi-share kong video ay makakatulong sana sa inyo. Dito makikita nyo kung paano siya mag-convert ng baki-baki. At ang pamamaraan niya ay napaka-idealistic. Alamin kung bakit ko nasabi. Tara, panoorin natin ang video. Akong gi made order D7 nasa process of conversion. So mga mechanism sa right, heat transfer sa left. Ni radiator ng mo ato kay wala lagi mapalitan. So, convert na ko ano D64, so nahuman na yung bracket hasta mga condenser setup na gibutan na ako kaning nga bakal mapapikit na. So nga po na yung setting ligo na. So ibalik ito yung rubber holder nya. Iba po yun ang rubber holder kaya hindi mabikil ang radiator. So na setting na. So ang next step of conversion is naisipang utas pa na unsa ng purpose sa baki-baki. Ang baki-baki basically is katong naa pa ni sa right side ang steering. So gi-design gid yung gearbox nga naa sa right side mo gawas ang shafting, no, para ma-direct sa steering wheel. So naa man ta dis Pinas, ibalhin gid nato dito sa left side. One way na para mabalhin na siya is gamitan nimong mechanism na para ma-transfer yung twist nga as is unta ni. So magamit na uban style nila putlon ni, tapos ang mechanism nga electric power steering ibalhin dire tapos sumpayan og kanang aluminum weld. Pero dili ko masuggest ana kay depende maguna kung pangit pagka-weld, delikado ang steering. Naiuban maayo mo weld pero bias ang liko. Ang gwapong pagka-setup sa pag-weld dire. Either mas daghan ang tuyok sa left kaysa sa right. Mao gyud ang tendency kay putlon man na nila ang kaning shafting sa rack end. The better unta nga i-remain as is ni kay aron ang strength sa bracket sa gearbox as is sulig-on kay siya, no, maski makaagi ka rough road dili gini siya matarog kay lig-on iyang bracketing. Actually nakabaki-baki na ni, no, pero natingala lang mo asa ang baki-baki. Usually ang baki-baki na iuban isa na sa sulod, ang ikaduha na diri sa gawas nga baki-baki. So tapos bangagan ang ila diri, bangagan. Napoy uban mo set up
duha ka baki-baki. Mga guys, ito lang ang ibig niyang sabihin, ang kalimitang nagko-convert, lahat ay nasa labas. Yun yung ni-explain niya. Ngayon, dito papasok at ipapakita niya kung yung pamamaraan niya ng pag-convert. Dito niyo makikita na napakagaling na idea niya. Tara, panoorin natin. Baka outside na diri sa ang isa sa baki-baki magpwesto, ikaduha na diri. So duha ka na sa gawas sa baki-baki, so magamitan ilang coupling. Pero kani nagpa-unique ko kay realize na ko nga ang coupling once mabasa magupok man ng bearing kung sige ka expose sa basa. Mao gani gid nila design sa DA17 no, gibangan na ila rubber. Kaya aron matago ang cross joint nga dili mabasa at the same time maning seal diri nga bearing dili na masulod tubig. So thumbs up aning kuan design karon bago na nay rubber nga ma-waterproof na siya. So asa akong baki-baki. Ay, ang aircon ko actually ang aircon na sulod na no. Aircon setup. Kinala mo design nga masulod at aircon. Muna hindi akong baki-baki. Isa, duha. Yan mga guys ang sinasabi ko. Tignan niyo sa So nasud ang duha ka baki-baki. linis. Kaya diri sa Nakapulido. D17 Tiptronic type, pwede mo ka magbutang baki-baki diri. Nga dili ma-disturb ang brake. O maka-brake convenient gyapon. So na dito, unang baki-baki, connect na siya dito sa power steering. Sumpay na diri sa baki. So okay ra kay at least dili na bigan ng spring or cross joint ng gupok mga bearing. Siguraduhan ninyo nga gamitan ninyo solid ball nga bracket and ano baki-baki. Ito ikalitan ko lang kanang solid carded para di nang pagkakdi na. Kay once man good nga liko-liko nimo nga malihok na siya gamay. Dili na accurate ilikong muli may baki. Maka-break mo gyap. At the same time ligon. Yan mga guys. Ang purpose kaya bakit niya nilagay sa loob. Dahil para wala nang magalaw doon sa harapan at na sa harapan matibay pa rin siya. At kung bakit din sa loob, kasi para hindi na daw mabasa ng ulan o matubigan, para hindi na siya kalawangin. So, pag hindi kinalawang, so nandun pa rin yung tibay. Talagang yung pinakamanobela mo, hindi siya magagalaw, hindi siya rurupok, hindi siya kakalawangin. Kaya pakagaling ng idea niya. Kaya, bilib ako sa pag-convert niya. Kaya, shinare ko tong video na to. Baka kayo balak nyo nang bumili or may plano pa lang kayo.